Nagsimula ito sa isang pagkakamali o kahit papaano, ganoon ang gustong ipalabas ng mga otoridad ng Turkiya. Noong Oktubre 20, 2022, lumabas ang ngalabong video ng paglulunsad ng rocket mula sa baybaying lungsod ng Rais. Agad itong bumilis habang pumapailan lang sa ibabaw ng dagat itim. Hindi na bago sa Turkiya ang paggawa ng rocket pero kakaiba ito. Maya-maya, kinumpirma ng mga opisyal ang nangyari. Katatapos lang ng bansa magsagawa ng unang pampublikong pagsubok ng bagong ballistic missile system na Typhoon. Ngayon, susuriin natin ito. Missile na tila sumulpot mula sa wala. Ngayon, ang pagpapakilala ng mga missile ay kadalasang maingat na isinasayos bilang bahagi ng propaganda, isang pagkakataon para sa isang medyo mayabang na bansa na magyawang dahil alam nilang tsak na napapansin at binabantayan sila ng kanilang mga kaaway. Isipin mo ang mga parada ng National Day sa Rusya, China o Hilagang Korea kung saan ipinapakita ang malalaking missile sa kalsada para makita ng lahat. Malinaw talagang may mensahe ito, di ba? Sa ibang mga pagkakataon, maaring sa pamamagitan nito ng inianunsyong test launch, mga defense expo, air show o mga maingat na ginawang video na punong-puno ng nasyonalistikong sigla. Sikat ang Hilagang Korea sa ganitong estilo, madalas na pinapakita si Kim Jong-un na nagmamasid sa mga paglulunsad mula sa mobile command post na parang Dr. Evil. Ang pagbubunyag ng Typhoon ay hindi talaga katulad ng alinman sa mga ito. Agad na pinalabas na parang isang aksidenteng pagbubunyag ang buong pangyayari. Oo, siguro. Pero baka hindi rin. Mahirap paniwalaan na basta mapasok ang mataas na antas ng military test launch pero baka may mas kakaibang nangyari noon. Ano man ang gusto mong sabihin tungkol sa paglulunsad, mabilis itong naging isa sa pinaka-pinag-uusapang sandata sa lumalaking industriya ng depensa ng Turkey. Ayon sa ulat, ang misil ay naglakbay ng mahigit sa 560 kilometro o 350 milya bago bumagsak sa dagat itim malapit sa lungsod ng Sinop. Ginawa nitong ito ang ballistic missile na may pinakamahabang abot na natest ng Turkey sa publiko. Dati, ang mga misail ng Turkey ay short range lang, ngunit ipinakita ng Typhoon na pinapalakas na ng bansa ang kanilang kakayahan. Ang episode natin ngayon ay hatid sa inyo ng Surfshark. Alam nyo, karamihan sa mga tao ay gumagamit ng pampublikong wifi nang hindi masyadong nag-iisip. Kahit saan ka, paliparan, hotel o cafe, kumokonekta ang telepono mo at tutuloy ka lang sa araw mo. Marami sa mga network na yan ay hindi ligtas, kaya pwedeng malantad ang personal mong impormasyon at online na ginagawa mo. Isa ito sa mga dahilan kaya ginagamit ko ang Surfshark, isang cybersecurity company na nagpoprotekta sa iyong online na buhay. Kaya imbes na VPN lang ang isipin, isama mo na rin ang pag-secure ng internet, personal na impormasyon at lahat ng device mo sa isang lugar. Hindi rin alam ng marami kung gaano karaming impormasyon ang nakokolekta tuwing nagbabrowse o namimili online. Bawat search, click at pagbisita ay nag-iiwan ng digital footprint. Tinutulungan ka ng Surfshark na gawing mas mahirap subaybayan ang iyong online na aktibidad. Mayroon din itong ad blocking features na makakatulong mabawasan ang maraming tracking na nangyayari sa likod ng mga eksena. Napakadaling gamitin ng app at isang account lang ay sakop na ang walang limitasyong mga device. Kaya hindi lang isang laptop o telepono ang napoprotektahan mo, kundi pati na rin ang buong bahay ninyo. Magbayad lang ng isang tool para protektado online. Bisitahin ang surfshark.com/mega o gamitin ang code na MEGA sa checkout para sa 4 na libreng buwan ng Surfshark VPN. Dagdag pa rito, may 30 araw na garantiya ng ibabalik ang pera kaya maaari mo itong subukan ng walang panganib. At ngayon, balik tayo sa episode natin ngayon. Mga regional na tunggalian. Bakit ba pursigido ang Turkey na paunlarin ang missile program nila dahil ito sa mga makasaysayang tunggalian at kawalang katiyakan sa hinaharap? May matibay na kasaysayan ang Turkey sa pagtatayo ng imperyo, ngunit isa rin itong batang bansa sa kasalukuyan at may ilang bansa at etnisidad na mahigpit na binabantayan ng Ankara. Ang Imperyong Ottoman ay dating makapangyarihan, ngunit unti-unti itong humina hanggang tuluyang bumagsak matapos sumali sa Central Powers noong unang digmaang pandigdig at natalo. Bagamat nagpatuloy ang sultanato hanggang 1900 at 22 ito rin ang panahon ng matinding pagbabago na kinailangang ipaglaban ng Republika ng Turkiya ang kaligtasan nito. Naabot ng Imperyong Ottoman ang pinakamalawak na sakop noong huling ika-17 siglo, kontrolado ang 5.2 milyong kilometro kwadrado o humigit kumulang 2 milyong milya kwadrado sa timog silangang Europa, gitnang silangan, hilagang Afrika at ilang bahagi ng Caucasus. Ang modernong Turkiya ay may sukat na humigit kumulang 783,000 kilometro kwadrado o 302,300 milya kwadrado. Kung titignan, 85% ang ibinaba, isang matinding at nakakahiyan na pagbagsak mula sa dating kaluwalhatian.
Nawala ng lupa ang Turkiya at matapos matalo sa unang digmaang pandigdig, sinakop ng mga alyado ang malalaking bahagi ng imperyo. Ang kabisera ng Ottoman, Istanbul, ay sinakop ng mga puwersa ng alyado sa unang pagkakataon mula nang masakop ang lungsod noong 1453. Nag-alab bigla ang matinding galit ng mga taong namuhay sa ilalim ng Ottoman. Matapos ang pagbagsak ng mga imperyo ng Ruso at Ottoman, naghangad ang mga lider ng Armenia ng teritoryo sa silangang Anatolia na itinuturing ng marami bilang kanilang makasaysayang lupang tinubuan. Ang iminungkahing hangganan sa kasunduan ng Sèvres ay magbibigay sa Armenia ng daan sa Dagat Itim at malaking bahagi ng silangang Anatolia. Bukod pa rito, ang Britanya, Pransya at Italia ay gustong ipakita ang impluwensya nila sa rehiyon kahit hindi nila layong sirain ang Turkiya. Sa panahong ito, lumiit ng husto ang mga lupain ng Ottoman hanggang sa halos tuluyang mawala at may mga totoong pangamba na baka tuluyang na lang itong lamunin ng mga gutom nitong karibal. Bagamat malalim ang hinanakit ng mga Armenyo dahil sa genocide ng mga Ottoman, noong unang digmaang pandigdig na pumatay na halos 1.2 milyong Armenyo, Gresya pa rin ang pangunahing banta. Hinimok ng mga nagwaging Allied powers, nagpadala ang Gresya ng mga sundalo sa lungsod ng Smyrna na ngayon ay Izmir sa pag-asang makuha ang teritoryo sa kanlurang Anatolia na may malaking populasyon ng mga Griego. Sumunod ang matinding labanan na naging pakikibaka para sa kinabukasan ng dalawang bansa. Pinamunuan ni Mustafa Kemal Atatürk, itinulak ng puwersang nasyonalista ng Turkiya ang mga Griego pabalik sa baybayin. Nagtapos ang digmaan sa pagbawi ng Smyrna noong Setyembre 1922 at pagbagsak ng kampanya ng Gresya. Daan-daang libong sibilyan ang nawalan ng bahay. Parehong panig ay naging malupit at nagbago ang reyon dahil sa labanan. Itinakda ng kasunduan sa Lausanne 1923 ang hangganan ng makabagong Turkiya at nagdulot ng sapilitang pagpapalitan ng populasyon. Isatuldok 5 milyong Anatolianong Griego at kalahating milyong Muslim mula Gresya. Pagkalipas ng mahigit 100 taon at parehong miyembro na ng NATO ang dalawang bansa, tiyak na ilibing na nila ang alitan. Tama ba? At opisyalo, hindi opisyal, hindi. Noong 1974 nagkaroon ng kudeta sa Cyprus na sinuportahan ng mga Griego kung saan pinatalsik ng Cypriot National Guard at EOCAB si Pangulong Arsobispo Makarios III. Itinalaga si Nikos Sabson, isang taw-tauhan ng Athens, kung meron ng ganoon. Simple at malinaw ang layunin. Inos, matagal ng ideolohiya na naglalayong pag-isahin ang mga Griego sa labas ng Gresya sa kanilang bayan. Ang problema ay may sarili ring salita ang Turkey at ang mga Turkish Cypriot ang Taksim na nangangahulugan din ng parehong bagay ngunit tumutukoy naman sa pag-iisa ng mga tradisyonal na lupain ng Ottoman. Nang ideklara ang kalayaan ng Cyprus noong 1960 at 60 hindi nito nauha ang Inos o Taksim kundi isang malabong kompromiso na hindi ikinatuwa ng magkabilang panig. Pagkaraan ng 14 na taon, sinubukang pilitin ng Gresya ang issue sa kudeta noong 1974 ngunit 5 araw lang ang lumipas, sinalakay ng Turkey. Noong una, 3% lang ng lupa ng Cyprus ang kontrolado, ngunit nang bumagsak ang militar na hunta ng Gresya at mapalitan ng sibilyang pamahalaan, pinalawak ng Turkey ang kontrol at nakuha ang 37% ng buong Cyprus. Noong Agosto 1974 nagkaroon ng tigil putukan at nilika ang Green Line bilang buffer zone na patuloy pa rin naghahati sa Cyprus. Matagal ang issue sa pagitan ng Gresya at Turkey ang alitan sa hangganan ng dagat at airspace mula 1974 at noong 1987 lumala ang pagtatalo sa karapatan sa paggalugad ng langis sa Aegean. Nagpakita ng lakas at nagmobilisa ng hukbo ang magkabilang panig bago naresolba ng diplomasya ang tensyon. Noong 1976 nagkaroon ng tila pambatang tampo ang dalawang bansa dahil sa isang maliit na batong isla na halos walang halaga na kilala ng mga Griego bilang Imira at ng mga Turko bilang Kardak. Nagsimula ito ng sumadsad ang barkong Turko at hinila pabalik sa pantala ng Turkiya ng bangkang Griego. Nang nagsumite ng papeles para sa bayad sa pagsagip ang kapitan ng Griego, tumanggi ang kapitan ng Turko at sinabing nasa tubig ng Turkiya siya kaya hindi dapat magbayad. Nagkaroon ng palitan tungkol sa soberanya pero uminit ito makalipas ang isang buwan na mapansin ng media sa parehong bansa. May mga Griego na nagtayo ng watawat ng Gresya sa isla tapos gumawa rin ng ganito ang mga Turko at nagtayo ng watawat ng Turkiya. Pagbaba ng mga tripulante ng barkong Gresya na si Antoyo, ibinaba nila ang watawat ng Turkiya. Medyo katawa-tawa ang buong pangyayari pero parehong nagtaas ng alerto ang mga militar ng dalawang bansa at nagharapang muli. Noong panahong iyon, parehong hindi popular at mahina ang dalawang pamahalaan, kaya't ginamit nila ang issue ng isla bilang paraan para makakuha ng madaling puntos ng nasyonalismo sa kanilang bansa.
Nagkaroon ng mga insidente hanggang 2020 nang ipadala ng Turkey ang barkong pananaliksik na Oruç Reis sa pinag-aagawang karagatan. Sumagot ang Griego sa pamamagitan ng pagpapadala ng hukbong dagat na halos binantayan ng mga barkong Turko, kaya nagbanggaan ang Greek frigate Limnos at Turkish frigate TCG Kemal Reis noong Agosto 12. Siyempre, sinisi ng magkabilang panig ang isa't isa at sa maikling panahon ay tila magkakaroon na talaga ng totoong labanan, pero nanaig ang pagiging mahinahon. Ngayon, maganda ang ugnayan ng dalawang bansa, pero kahit maliit na bagay ay posibleng magdulot ulit ng alitan. Ang malungkot na kabalintunaan dito ay tila ang lahat ng ito ay pinamunggunahan lang ng mga politiko. Noong naganap ang mapanirang lindol noong 1900, 1999 at 2023 na tumama sa parehong bansa, nagtulungan ang mga rescue team sa magkabilang panig ng hangganan. Hindi mahalaga kung ikaw ay Griego o Turko. Darating ang tulong kahit ano pang insignia ang suot ng tutulong. Babalikan natin mamaya ang mga reklamo sa rehiyon, pero tingnan muna natin ang typhoon, na marahil ay alam nyo ng ibig sabihin ay typhoon din sa Ingles. Ang Typhoon ay isang short-range ballistic missile na gawa ng Roketsan, kumpanyang pandepensa ng Turkey. Ito ay inilulunsad mula sa mobile platform, gumagamit ng solid fuel at sinusundan ang ballistic flight path. May power lang sa simula bago lumipad sa mabilis na arko papunta sa target. Limitado pa rin ang opisyal na impormasyon mula Turkey, ngunit may ilang detayeng alam na. Ayon kay Roketsan, ang karaniwang Typhoon missile ay humigit kumulang 6.5 metro o 21 talampakan ang haba, may timbang na mga 2.5 tonelada at may diameter na 600 at 10 mm o 24 na pulgada. Ayon sa kumpanya, kaya magdala ng missile ng iba't ibang warhead gaya ng high explosives at fragmentation payloads. Sabi rin ng mga source ng Turkey na may kakayahan ng sistema laban sa jamming at satellite-assisted guidance para mapabuti ang katumpakan. Ang usapan tungkol sa Typhoon ay hindi sa laki nito, kundi sa distansya. Inilalarawan ng Turkey ang missile na may saklaw na higit 280 kilometro o 174 milya medyo malabo, pero yon ang punto. Sa Missile Technology Control Regime, mas maingat ang mga bansa sa pag-export ng missile system na may saklaw na lampas 300 kilometro o 186 milya. Sa hindi pagsabi ng eksaktong numero, binibigyan ng Turkey ng puwang ang interpretasyon at iniiwasan ang diplomatikong issue mula sa mas malalayong missile. Huwag nating lokohin ang sarili tungkol sa kung ano talaga ang Typhoon. Sabi ng mga opisyal ng Turkey at ilang defense analyst, umabot ng 561 kilometro o 349 na milya ang missile sa unang pampublikong paglulunsad nito noong 2022. Malaking pagunlad ito kumpara sa mas naunang Turkish missiles tulad ng Bora na may abot na tinatayang 280 kilometro o 174 milya. Kung titingnan mo ang mapa ng Turkey at mga kalapit bansa, tapos gumuhit ng 561 kilometrong circumference mula sa hangganan nito, makikita mo ang kayang tamaan ng typhoon ang ilang mahalagang lugar. Sabihin na lang natin halimbawa na lumala ang sitwasyon sa pagitan ng Turkey at Greece. Theoretical, pwedeng dalhin ng mga Turko ang ilang typhoon sa baybayin, itutok pa silangan at abutin pa rin ang Athens. Malaking bahagi ng mainland Greece ang maaabot kung mauwi sa digmaan ang sitwasyon. Maraming analyst ang naniniwalang ang typhoon ay hindi lang ginawa para magdagdag ng lakas sa reyon. Sa mga nakaraang taon, lumaki ang papel ng Turkey sa industriya ng armas at maaaring maging kaakit-akit na bagong opsyon ang typhoon para sa mga mamimili. Ang insurhensya ng PKK. Kaya kung matagal ng pangunahing karibal ng Turkey sa rehiyon ng Greece na napapainit ng ulo ng mga Turko, isa pang matagal ng alitan ng siyang nagdulot ng pinakamatinding pinsala at umubos ng pinakamaraming pera at naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit lumitaw ang Turkey sa pandaigdigang entablado bilang malaking tagapagtustos ng armas. Noong 1978, isang lalaki na nagngangalang Abdullah Öcalan ang nagtatag ng Kurdistan Workers' Party, mas kilala bilang PKK. Layunin nito ang mas malaking otonomiya at kalaunan, sariling estado para sa mga Kurdish. Ang problema ay ang mga Kurdish ay nakakalat sa timog silangang Turkey, hilagang kanlurang Iran, hilagang Iraq at hilagang silangang Syria. Ang lugar na tinatawag ng mga Kurdish na Kurdistan ay walang formal na pagkilala mula sa ibang bansa. Pwede tayong gumawa ng buong video tungkol sa mga Kurd at Kurdistan. Hindi ito bagay dito, kaya para manatili sa paksa, paikliin ko ito. Ang mga Kurdish ay katutubong Iranian na etnikong grupo na may 30 hanggang 45 milyon na kasaysayang na isantabi, inusig, marahas na pinigil at pilit isinama sa ibang kultura. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, bilang pasasalamat sa kanilang pagtulong, pinangakuan ang mga Kurdish ng sarili nilang bansa. Ngunit niloko sila ng kasunduan sa Lausanne na pinaghiwa-hiwalay ang lupaing dapat sanay kanila at inati sa ilang bansa.
Maintindihan mo kung bakit galit ang mga Kurdish. Kaya itinatag ni Öcalan ang PKK para labanan ang mga bansang yon at makamit ang tunay na Kurdistan. Sa Iraq, hinarap ito ng matinding kalupitan ni Saddam Hussein, lalo na sa massacre sa Halabja noong Marso 16, 1988 nang nilason ng puwersa ng Iraq ang libu-libong Kurdish sa Halabja at pumatay ng 3,000 hanggang 5,000 katao. Ngunit bahagi lang yon ng kabuuan. Noong Anfal campaign ng 1,989 hanggang 4,000 na mga baryo ang winasak at mahigit 100,000 na mga Kurdish ang pinatay ng mga sundalong Iraqi. Hindi masukat na karumal-dumal ang pangyayaring ito. Nang matalo si Saddam matapos pumili ng maling kalaban, naging daan ang no-fly zone sa hilagang Iraq sa pag-usbong ng unang bahagi ng Kurdistan. Pero sa Turkey, naging labis ding madugo ang mga pangyayari. Kahit balikan mo pa ang kasaysayan, makikita mo ang mga karumal-dumal na krimen at malalim na galit. Noong 1930 responsable ang mga otoridad ng Turkey sa masakay laban sa mga Kurdish bilang tugon sa pag-aaklas. Ang madugong pagganti sa rehiyon ng Dersim noong 1937 at 1938 ay nagbunsod pa kay punong ministro Recep Tayyip Erdogan ng Turkey na maglabas ng formal na paghingi ng tawad para sa pagpatay sa 14,000 Kurds. Ngunit ayon sa mga Kurds mismo, umaabot ito sa halos 40,000. Noong dekada 1970, nagkaroon ng arbitraryong pag-aresto, pagbitay, labis na puwersa at torture laban sa oposisyon. Madalas ang kwento ng mga sundalong Turko na naglalagay ng armas sa tabi ng mga napatay na Kurds bilang palusot sa pagpatay. Nagsimula ang PKK ng insureksyon noong 1984 na karamihan ay naganap sa mabundok na timog silangan ng Turkey. Noong una, lokal at puwersa ng seguridad lang ang sangkot sa labanan. Pagsapit ng dekada 90, gumamit na ng mga suicide bomber, madalas babae, ang organisasyon. Gumagamit sila ng mga ambush na pag-atake laban sa mga base ng militar at pulisya. Dahil tinatarget na ang mga sibilyan, naging mas madali para sa Turkey na ituring ang PKK bilang teroristang grupo kaysa insurhensya. Sa mga sumunod na dekada, libu-libong sundalo, pulis, militante ng PKK at sibilyan ang nasawi sa labanan, na nagdulot ng matinding pagod sa militar ng Turkey at naglantad ng kakulangan nila sa pag-atake sa malalayong target. Epektibo ang lakas ng himpapawid pero magastos, nakadepende sa panahon at limitado ng diplomatikong issue. Ang insureksyon o terorismo ayon sa Turkey ay nagpatibay ng aral na matagal nang natututuhan ng mga gumagawa ng pulisya ng Turkey mula pa noong Cold War. Ang pagdepende sa dayuhang supply ng militar ay may panganib dahil sa mga embargo, export restrictions at political disputes na pumipigil sa akses ng Turkey sa makabagong armas. Mas binigyan din ng gobyerno ang lokal na produksyon ng depensa bilang mahalaga sa pambansang seguridad dahil sa patuloy na aktibidad ng PKK hindi lang bilang oportunidad pang-ekonomiya. Sa malaking bahagi ng Cold War at hanggang dekada 90, labis na umasa ang Turkey sa mga dayuhang supply ng armas, lalo na mula sa Estados Unidos at ilang bahagi ng Europa. Malaki ang kanilang sandatahang lakas, ngunit karamihan ng kanilang kagamitan ay galing sa ibang bansa. Pwede kang bumalik sa mas naunang panahon at makikita mo rin ang parehong pattern. Nang maging republika ang Turkey noong 1922 bagamat humihina ito, nagkaroon pa rin ito ng mahahalagang tagumpay sa digmaan para maitatag ang mga hangganan nito. Tulad ng nabanggit natin, naitaboy ang mga Griego habang ang Armenia ay nadurog sa panahon ng pananakop na halos naghati sa bansa sa pagitan ng Turkey at Bolshevik Russia. Sa Timog Anatolia, sinakop ng mga Pranses ang malaking bahagi ng Cilicia pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig bilang bahagi ng plano ng mga alyado na hatiin ang Imperyong Ottoman. Ngunit ang mga tropang Pranses, kadalasang tinutulungan ng mga Armenian, ay humarap sa dumaraming pag-aaklas ng mga nasyonalista ng Turkiya. Hindi ito tulad ng malalaking labanan laban sa mga Griego sa kanlurang Turkiya. Ang laban sa Pransya ay gerilya, paglusob at lokal na pag-aalsa. Naging sentro ng matinding labanan ang Maras, Urfa at Antep kung saan pinalala ng mga puwersang Turko ang pananakop. Noong 1921 nilagdaan ng Pransya at pamahalaan ni Mustafa Kemal ang kasunduan sa Ankara at umalis ang Pransya sa rehiyon. Kahit humina na ang Turkiya kumpara dati, puno pa rin ito ng nasyonalismong sigasig. Matapos ang digmaan para sa kalayaan, inuna ng Turkiya ang muling pagbubuo ng bansa kaysa bumili ng makabagong sandata kaya't minana nito ang militar na may halong lumang kagamitan mula sa Ottoman na nagmula sa Alemanya, Austria-Hungary, Britanya at Pansya. Noong 1930 kulang sa industrial na kakayahan ang Turkiya para gumawa ng makabagong sandata. Imbes nito, nagpatupad ang Ankara ng patakaran ng pag-iiba-iba ng mga pinagkukunan, bumibili ng eroplano, artilyera, rifle at sasakyan mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Simple lang ang layunin.
Iwasan ang labis na pagdepende sa isang dayuhang kapangyarihan habang binabago ang sandatahang lakas ng republika. Habang sumisikat si Adolf noong 1930 sa nagmadali ang Turkey sa paggasto sa militar, pero hindi dahil sa planong makipagdigma. Habang lumalapit ang digmaan, nanatiling neutral ang bansa, ngunit alam ng pamahalaan na kailangan ng sapat na lakas militar para mapanatili ito. Hindi natakot ang Turkey na bumili mula sa iba't ibang bansa, British Hawker Hurricane fighters, German military equipment at French artillery. Nang sumiklab ang digmaan, nakaranas ang bansa ng matinding pressure na pumili ng panig. Ngunit nanatili itong neutral hanggang sa huling bahagi ng digmaan nang bigla itong sumanib sa Allies. At matalino sila sa kanilang mga desisyon. Noong una, nagbigay ang Alemanya ng kagamitan at pinanatili ang ugnayang ekonomiya. Pero kalaunan, pinalakas ng Britanya at Estados Unidos ang tulong militar para mapanatili ang Turkey bilang kaalyado ng Allies. Nang dumating ang kapayapaan, lumabas ang Turkey na halos hindi naapektuhan at may malaking hukbong sandatahang may kakaibang halo ng sandata mula sa iba't ibang bansa. Agad pagkatapos ng digmaan, may isa na namang malaking desisyon na kailangan gawin. Makipag-alyansa ba sa Kanluran o sa Unyong Sobyet na noon ay kumakatok na sa mga hangganan ng Turkey. Nakita ng US ang panganib at nagbigay ng malaking pera sa Turkey. Ang Truman Doctrine ng 1947 ay nagbigay ng tulong militar at ekonomiya sa Greece at Turkey para mapigilan ang Soviet sa silanggang Mediterranean. Noong 1952, sumali ang Turkey sa NATO at naging isa sa pinakamalaking tumanggap ng tulong militar mula sa kanluran sa mga sumunod na dekada. Ang issue sa Turkey ay patuloy silang bumibili o binibigyan ng kagamitang militar. Hindi ito masama, pero maliit pa rin ang industriya ng depensa ng Turkey at magana ang pagkakasabi ko. Noong 1988 itinatag ng Defense Industrial Executive Committee ng Turkey ang Roketsan na may layuning maging pangunahing institusyon sa bansa para sa pagdidisenyo, pagdedevelop at paggawa ng mga rocket at misil. Mabagal ang simula at madalas umaasa sa lisensyadong produksyon mula China, lalo na sa WS-ISA Multiple Launch Rocket System bilang unang malaking dagdag. Dahil sa kasunduan, nagkaroon ng karanasan ng Roketsan sa lokal na paggawa ng artillery rocket habang ang mga Turkish engineer ay dumaan sa mabilisang pagsasanay sa rocket motor, warhead integration at mass production. Pagsapit ng dekada 90, nakatuon lang ang Turkey sa rocket artillery imbes na sa guided missile. Pero unti-unti iyong nagbago sa buong dekadang yon. Kailangan ng bansa paunlarin ng industriya, magtayo ng pasilidad sa produksyon at sanayin ang lakas paggawa para suportahan ang pangmatagalang layunin ng Turkey sa depensa. Gaya ng kasabihan, huwag kang tumakbo kung hindi ka pa marunong maglakad. Kaya ang Turkey, sa matalinong paraan, ay nagtuon sa pagmaster ng teknolohiya ng solid fuel rocket, isang larangan na kalaunan ay naging isa sa mga haligi ng industriya ng misil ng bansa. Dahil matatagalan pa yon, kailangang agad palakasin ng Turkey ang sarili kaya kailangang bumili mula sa ibang bansa. Noong Marso, 1972, sa ilalim ng US Foreign Military Sales o FMS framework, bumili ang Turkey ng 80 General Dynamics F-16 Fighting Falcon aircraft, karamihan ay F-16C na single-seat fighters, kasama ang F-16B na two-seat variants. May malihaing paraan ng pagpopondo sa likod ng mga pangyayari. Pinayagan ng Turkey ang koalisyon na gamitin ang mga base nito para sa pag-atake sa Iraq noong Operation Desert Storm, isinara ang Iraqi oil pipeline sa teritoryo nito at sinuportahan ang mga operasyon sa hilagang Iraq matapos ang digmaan. Pero ang suporta nila ay nagdulot ng malaking gastusin sa Turkey dahil sa pagkawala ng kalakalan at kita mula sa enerhiya ng Iraq. Nararapat magpasalamat, ngunit imbes na sagutin ng Washington ang gastos, ang Saudi Arabia, Kuwait at UAE ang nagpondo sa pagbili bilang kapalit ng suporta ng Turkey sa digmaan. Ang mahalaga para sa kwentong ito ay lahat ng eroplano ay talagang ginawa sa Turkey. Ang mga kumpanyang Turkish ang nag-assemble ng eroplano, gumawa ng bahagi, nag-integrate ng sistema at nagkaroon ng karanasang pang-inhinyeriya na naging pundasyon ng sariling drone, helicopter, fighter at missile programs. Marami pang kasunduan ang sumunod. Nabuo ang matibay na ugnayang pangdepensa ng Turkey at Israel noong kalagitnaan ng 1,970 na nagbunga ng F-4E Phantom 2020 modernization, pag-upgrade sa mga F-5 trainer at mga sistema ng electronic warfare at reconnaissance at modernisasyon ng M-60 tanks. Bumili ang Turkey ng maraming surplus na isa Cobra attack helicopters mula US. Noong 1970 at mahigit 200 Leopard 2 A4 main battle tanks mula Germany noong early 2000s. Ngunit nagbago ang lahat nang ianunsyo ang isang malaking kasunduan noong 2007 ang T-129 attack helicopter program.
Batay sa A129 Mangusta ng Italia at binuo kasama ang Agusta Westland, ang proyekto ay dinisenyo para gawin halos lahat sa loob ng Turkey ng Turkish Aerospace Industries. Kung ang kasunduan sa F-16 ang simula, ito ay isa pang malaking hakbang sa sariling kakayahan. Nabigyan ito ng karanasan ang mga Turkish na inhinyero sa pagdisenyo, pag-integrate, pagsusubok at paggawa ng isang komplikado at modernong sistema ng armas sa halip na bumili ng yari na. Ibig sabihin, hindi na kailangang harapin ng Ankara ang mga restriksyon sa pag-export at lisensya na nagpapakomplika sa plano ng Turkey. Malinaw ang aral para sa gobyerno ng Turkey. Para magkaroon ng estratehikong kalayaan, dapat magdisenyo at gumawa ng sariling armas ang bansa. Sa susunod na dekada, kakalat ang ideyang iyon sa depensa at magpapasigla ng pamumuhunan sa drone, armored sasakyan, sistemang pandagat at lalong sopistikadong mga programa ng misail. Ang Typhoon na missile ay lilitaw mula sa parehong hangarin para sa sariling kakayahan. Ang Typhoon ay hindi basta-basta lumitaw ng mag-isa, kundi naging bahagi ito ng mas malawak na pagsisikap ng Turkiya na bumuo ng isang buong pamilya ng mga missile na gawa sa loob ng bansa na may papalawak na abot at kakayahan. Para maintindihan kung saan nagmula ang Typhoon, kailangan nating balikan ang Yildirim o ang Thunderbolt. Nakabili ang Turkiya ng maraming sandata noong at pagkatapos ng Cold War, pero hirap silang makakuha ng advanced na rocket at missile. Tinangkang kumuha ng bansa ng lisensya para makagawa ng sariling bersyon ng Amerikanong 270 MLRS artillery rocket system noong 1910, ngunit tinanggihan ng kahilingan. Kung di mo makuha ang original na produktong Amerikano, sa China ka lalapit, di ba? Matagal nang nagtutulungan ang dalawang bansa, pero noong 1997 sa ilalim ng Project Kasar, pumirma ang Turkiya ng kontrata para sa lisensyadong produksyon ng mga Chinese WS-1A at WS-1B rockets. Pagkaraan ng isang taon, lumabas ang J-6 na Raanti Thunderbolt na may bigat na mahigit 2 tonelada, haba na 6.1 metro, 20 talampakan at diameter na 600 mm, 23.6 pulgada. Karaniwan itong may dalang 480 kilo na warhead, mga 1,000 libra at may abot na 150 kilometro o 93 milya. Mula noon, dalawang upgrade ang nagpalawak ng abot nito sa higit 900 kilometro o 560 milya. Kailangan talaga ng Turkey ang Thunderbolt noon, lalo na't lumalawak ang pag-atake ng PKK lampas sa kanilang dating teritoryo. Mura at maikling abot na ballistic missile ito na kayang gawin at ipadalagad sa bansa para sa labanan. Mga 100 ang nagawa, pero dumating ang panahong kailangan na itong i-upgrade. Lumabas ang programang Bora noong 2000 at 10 bilang susunod na hakbang ng Turkiya sa modernong maikling abot na ballistic missile. Binuo ng Roketsan, ang Bora ay dinisenyo bilang isang tactical na sandata sa labanan na kayang tamaan ng mga target nang may mataas na katumpakan sa layong humigit kumulang 280 kilometro o 170 milya. Batay ito sa disenyo ng Chinese B-6 na Raan at 11 kung saan nagbayad ang Turkiya ng halos $300 milyong para sa karapatang gumawa ng sariling bersyon. Ang Bora ay may bigat na 2 tuldok 5 tonelada habang 8 metro at diametro na 6 na Raan at 10 mm o 24 na pulgada. Nakakabit ito sa mobile launcher, may malaking high explosive na bala at ginagamit para sirain ang command center, air defense site, infrastruktura at pasilidad militar. Madalas gamitin ng Bora sa labanan. Noong Mayo 25, 2011 inanunsyo ng Turkiya na nagpaputok sila ng Bora missile sa target ng PKK sa kabundukan ng Kandil, Hilagang Iraq. Ang Kandil ay hindi karaniwang larangan ng labanan, napapaligiran nito ng matataas na bundok, lambak at malalalim na bangin kaya mahirap hanapin ang kahit sino roon. At marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit ito nagsilbing isa sa mga pangunahing kuta ng PKK simula pa noong dekada 90. Bago dumating ang Bora, kakaunti lang ang opsyon ng Turkey para tamaan ang malalayong target ng PKK at lahat ay limitado ang kakayahan. Operasyong Lupa, kalimutan na. Ang kabundukan ng Kandil ay ideal para sa depensa ng hukbong gerilya at malaki ang posibilidad ng maraming kaswalti. Malakas at mura ang artilyerya, pero dahil sa layo, hindi ito naging opsyon, lalo na sa Kandil. Ang natitirang opsyon ay ang pag-atake gamit ang eroplano. Ngunit delikado ito dahil sa masamang panahon at mga kontra-eroplano at hindi rin kasiguro gaya ng akala mo. Madaling makatakas ang mga target habang papalapit pa lang ang mga eroplano. Ang Bora ay nagbigay ng isang bagay na hindi pa kailanman nagkaroon ang Turkey noon. Kakarahang maglunsad ng tumpak na pag-atake sa Hilagang Iraq o saan man sa loob ng ilang minuto. Pag natukoy ang koordinado, mabilis mailulunsad ang atake, mailalabas ang misil at aabot ito ng Mach 5. Ang bilis, humigit kumulang 6,000 at 125 kilometro bawat oras,
o mga 3,800 milya bawat oras ay nangangahulugan na halos walang pag-asa na may makakatakas sa oras. Sobrang bilis talaga niyan, puting ina. Pero ang nagpaangat dito kumpara sa Thunderbolt ay ang katumpakan nito. Ipinagmamalaki ng Turkey na ang Bora ay may CEP na mas mababa sa 10 metro. Ibig sabihin, kalahati ng mga misil ay tatama sa loob ng 10 metro mula sa target. Ang Thunderbolt ay parang masong pabigla-bigla sa labanan, habang ang Bora ay kayang tamaan ng maliit na PKK command center na daan-daang milya ang layo. Napatunayan ng Bora na isa itong psikolohikal na biglaang suntok sa PKK. Halos talo ng organisasyon dahil sa ilang taong pressure mula sa Turkey na nagtaboy sa PKK palabas ng Turkey patungong Syria at Iraq. Ibig sabihin, madalang na kailanganin ang ground forces ng Turkey na nagpalakas sa popularidad ng gobyerno nito. Sa halip, ang paggamit ng mga misil tulad ng Bora, kasabay ng mga drone, satellite at electronic intelligence ay nagbigay daan sa isang masusing paraan ng pag-atake na lubang epektibo. Ang Bora ay patunay na kaya ng Turkey gumawa at magbenta ng ballistic missile sa ibang bansa. Ang Indonesia ang unang pumirma ng kontrata para sa Khan, tawag sa Bora sa export, noong Nobyembre 2022 sa Indo Defense Expo sa Jakarta. Walang opisyal na inilabas na impormasyon tungkol sa pinansyal mula sa alinmang bansa, ngunit karaniwang pinaniniwalaan na ito ay nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar. Dumating ang unang batch noong 2025 at inaasahan ang pangalawa sa 2026 kung saan tinawag na ngayon ng mga Indonesian ang kanilang misail na ITBM-600. Hindi lang ito simpleng bantahan ng armas. Bagamat naging aktibo ang kalakalan ng Turkey sa mga drone nitong huling 5 taon, ang kandilang unang Turkish ballistic missile na naibenta sa ibang bansa. At iyon ay isang napakalaking bagay. Ang lumalaking negosyante ng armas. Matapos ang taon ng pagbili at pagtanggap ng libreng kagamitan, naging isa ang Turkiya sa pinakamabilis lumagong tagagawa ng armas sa mundo. Nakakuha ng pandaigdigang atensyon at minsang naging kontrobersyal ang mga drone ng Turkiya sa mga labanan sa Syria, Libya, Nagorno-Karabakh at Ukraine. Ayon sa ulat ng Stockholm International Peace Research Institute na inilathala noong Marso 2025, tumaas ng 130% ang export ng armas ng Turkiya mula 2015 hanggang 2019 kumpara sa 2020 hanggang 2024. Kasabay nito, 1.7% ang bahagi ng Turkiya sa global na export ng armas, kaya ikalabing isa ito sa pinakamalalaking tagapagluwas ng pangunahing armas sa mundo ayon sa parehong institusyon. Lalong ipinapakita ng Turkiya na isa na itong bansa na ayaw nang umasa sa mga dayuhang kapangyarihan pagdating sa teknolohiyang militar. Hindi ito laging tinatanggap ng ibang bansa. Mas naging maingat ang NATO sa pagmamasid sa ambisyon ng Turkiya sa depensa nitong dekada. Mahalaga ang bansa sa koalisyon, pero hindi ibig sabihin na lagi itong sumunod sa mga patakaran. Dati, handang magbayad ng malaking halaga ang Turkiya para sa mga sandata mula sa kanluran, pinapayagan ng ibang bansa na gamitin ang kanilang mga base para sa malalaking operasyon at iniiwasan ang mga dapat nilang iwasan. Sa mga panahong ito na ang bagong Turkiya. Noong 2017 pumirma ang Turkiya ng kasunduang nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.5 bilyong dolyar para sa Russian S-400 air defense system na hindi ikinatuwa sa Washington, London, Paris, kahit saan mo piliin. Gusto talaga ng Turkiya ang US Patriot system, pero dahil sa issue sa presyo, technology transfer at lokal na produksyon, napilitan silang lumapit sa bansang alam nilang magpapagalit sa US. Ngayon, Russian air defense systems na ang nagpoprotekta sa isang NATO member country. Hindi maganda tingnan, pero tila hindi pinansin ng gobyerno ng Turkiya. Kahit nung inanunsyo ng US na tinanggal na ang Turkiya sa F-35 program at kalaunan ay papatawan nila ng parusa ang ahensya ng Turkiya para sa pagbili ng depensa dahil sa transaksyon nito sa sektor ng depensa ng Russia, parang wala lang sa mga Turko at nagpatuloy lang ang mga bagay-bagay. Nagpasiklab din ang Turkiya sa mga operasyon nito sa Syria na sa madaling salita ay binomba ng todo ang ISIS habang ginagamit itong dahilan para atakihin din ang natitirang miyembro ng PKK. Dahil dito, pansamantalang nagpatupad ang ilang bansa sa Europa ng export ban ng armas sa Turkiya matapos ang opensiba ng 2019 pero lalong tumibay ang determinasyon ng Turkiya. Kailangan ng sariling industriya ng depensa na kayang magbigay ng kagamitan sa sandatahang lakas nang hindi umaasa sa ibang bansa na maaring magpatagal, maglagay ng restriksyon o magkansela ng armas kapag sumama ang relasyon. Mas naging tuso itong manlalaro na nakukuha ang gusto mula sa magkabilang panig. Nakipagnegosyo siya sa Russia at Ukraine na ikinainis ng dalawa na natili sa NATO habang bumibili ng armas sa kalaban at ininis ang mga Griego, Pranses, Suweko at iba pa.
Noong 2022 matapos subukan ng typhoon, hayagang sinabi ni Pangulong Erdogan na nagsimula na tayong gumawa ng sariling mga misil na kinatatakutan ng mga Griego. Kapag nabanggit ang typhoon, natatakot ang mga Griego dahil sabi nila tatamaan nito ang Athens. Siyempre, tatamaan, wakas ng sipe. Ito na ngayon ang matapang na bagong Turkey at mukhang gagawin nito ang kahit anong gusto nito. Typhoon 2.0. Sa mga nagdaang taon, nagsimulang magpakita ang mga eksibisyon ng depensa ng Turkey ng mas malalaki at mas ambisyosong mga proyekto ng misil. Maraming usapan tungkol sa SANK, isang ballistic missile system na mas malayo raw ang abot kaysa bagyong. Kaunti lang impormasyong alam ng publiko tungkol sa SANK, pero ayon sa mga opisyal ng Turkey at ulat ng media, ito ay isang misil na abot na higit 2,000 kilometro o 1,240 milya. Kung totoo yon, sasali na ang Turkey sa mataas na antas ng Big Boy Missile Club. Noong Abril 2026 inilabas ng Turkey ang litrato ni Pangulong Erdogan sa harap ng mga misil na may pangalan maliban sa pinakamalaking tinatawag na Seng. Pero parang halata na lang kung si Erdogan ay pinikturan na may salaming pang-araw, sigarilyo sa bibig, nakatasang gitnang daliri at suot ang t-shirt na may nakasulat na "Putangina Greece" at "Putangina PKK". Ang Seng ay nangangahulugang bigmaan sa Turkish, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit gusto ng Turkey ng ganitong mga sandata. Ang Typhoon ay nagkaroon ng malaking hypersonic upgrade sa pamamagitan ng Typhoon Block 4. Ipinakita ito sa 2025 sa Istanbul noong 2025 at agad nakakuha ng atensyon ng misil dahil sa laki nito. Kung ikukumpara sa orihinal na Typhoon, ang Block 4 ay mukhang napakalaki. Ayon sa mga ulat, ang misil ay may sukat na humigit kumulang 10 metro mga 32 talampakan ng haba at may bigat na nasa 8 tonelada. Dahil dito, mas malaki ito kaysa sa dating bersyon na 1 katlo lang ang bigat. Dahil sa laki ng nadagdag, hindi na ito tinawag na simpleng upgrade, kundi isang bagong misil na gamit pa rin ang pangalang Typhoon. Nagpapalagay lang kami, pero malamang mas malayo ang abot nito, mas mabigat ang warhead at mas sopistikado ang guidance at flight systems. O baka pinagsama-sama lahat ng tatlo para lalong kabahan ng Athens. Pinakamababa raw ang range nito sa 1,000 kilometro, pero may nagsasabi na kaya nitong umabot sa 3,000 kilometro at bilis na hanggang Mach 10. Iyan ay mga 12,000 kilometro kada oras o mga 7,600 milya kada oras. Ngayon, tingnan mo, kailangan nating tandaan na maaring may pagmamalabis dito na layuning palabasin na sobrang taas ng kakayahan, pero sa totoo lang, hindi talaga natin alam. Alam lang natin na narito na ang makabagong Turkiya at wala itong pakialam sa iniisip mo o grupong kinabibilangan mo. Ang Typhoon ay sukdulan ng daan-daang taong paglipat ng bansa mula sa pag-asa sa dayuhang armas tungo sa lalo pang lumalaking kakayahang magdisenyo, gumawa at mag-export ng sarili nitong armas. Armadong-armado na ngayon ang Turkiya at kung tama ang presyo, baka payagan ka pa nitong sumilip sa palaki ng palaki nitong katalogo ng armas. Salamat sa katalogo.